Hey yo, good day everyone. Ako po si Skyrip. Welcome to another video dito sa Man Cannot Pride. Pag-usapan uli natin ang cornering. At para sa cornering, meron tayong 2x2, 2x2. Meron tayong dalawang matinding mga kaaway, mga kontrabida, mga kalaban sa cornering. At meron din tayong dalawang superhero. Yung superhero na yun yung pag-usapan natin. Mamaya natin kilalanin kung sino yung ating mga kalaban pagdating sa cornering on public roads. Alright, superhero number 1. Ito yung tinatawag na speed equals radius. Pag taas ng speed, paglaki ng radius. Pagliit ng speed o pagbaba ng speed, pagliit ng radius. So the faster you go, the bigger the radius will be. Slower you go, the smaller the radius of the corner. Nga, ano ba yung radius na yun? Dito sa corner na yan, di ba? Yung radius, di ba? Yan, ang galing ako sa outside the corner, pumasok siya sa inside of the corner. Yun yung radius, yun yung linya. Yun yung linya ng mismong kurbada na tinatahak ng motor ko. Diyan sa corner na yan. Okay? So coming from outside of the corner, pumapasok sa inside. Another corner here, tingnan natin. Coming from outside, now I'm going inside of the corner. Ibig sabihin, lumiliit yung radius ng corner na ginagawa ko. So again, speed equals radius. Paano naman natin magagamit yung speed equals radius na yan? Katulad dyan sa corner na yan. Alam kong napabilis ang pasok ko sa corner na yan at naramdaman ko na magra-run wide ako papunta dun sa kanan, mag-overshoot ako sa kanan. So ang ginawa ko, binagalan ko yung takbo para pumasok yung motor pabalik dun sa inside the corner, yung sa kaliwang parte. Dun ko ngayon nagamit yung speed equals radius. Ngayon, kung sakasakaling meron tayong kinakailangang iwasan mid-corner or sa corner exit, magagamit natin yung speed equals radius na yan. Let's say halimbawa sa corner na to, nasa outside ako tapos papasok ako ng inside, may kailangan akong iwasan dun sa linya na yon. So pwede kong baguhin yung aking linya, yung aking radius, by either kung kailangan akong lumabas ng kurbada, bibilisan ko ng konti, or babawasan ko yung lean angle. Ngayon, kung kinakailangan kong pumasok sa kurbada, let's say dito, at saka dyan sa next corner na yan, from the outside going in, babagalan ko lang yung takbo. Yan. Meron siguro magsasabi sa inyo na, teka muna, kung gusto mong pumasok sa kurbada, edi ihiga mo pa yung motor mo. Naku, patay tayo dyan. Delikado yun. Mamaya malalaman natin kung bakit delikado yung advice na yun. Pero yun muna, number 1, yung ating number 1 superhero, that is speed equals radius. Pag naiintindihan natin yan, magiging safe tayo sa cornering. Our second superhero is lean equals risk. The more we lean, the more we risk. Kung gusto nating bawasan ang risk, bawasan natin yung lean. Ang sinasabing lean, yun yung lean angle ng motor o yun yung higa ng motor. Ibig sabihin nito, kapag inihihiga natin ng todo yung motor, tumataas yung panganib na magkaroon ng loss of traction o mawalan ng traction or mabawasan yung grip ng front tire at saka ng rear tire. At kapag na-compromise yung grip, yun na yun. Game over na yun. Pupulutin na tayo dyan sa mga damuhan na yan, sa mga puno na yan. Kasi nawala na ng grip yung ating motor or bumaba yung grip level kaya na-compromise tayo. Pwede tayong mag-low side, mag-high side, pwedeng dumulas. At yun yung nakakatakot. Dahil nasa public roads tayo, kung tayo ay magkakamali at tayo ay tutumba, hindi natin masisigurado na walang madadamay. Yun naman yung mahalaga dun eh. Diba, kung tayo lang din, kung sarili lang natin ang nasasaktan at napeperwisyo, okay lang yan. Kahit araw-araw tayong sumemplang at kahit bawat corner, semplang tayo ng semplang, okay lang yan.
As long as tayo lang yung nadadamay o tayo lang yung naapektuhan, tayo lang yung nasasaktan, tayo lang yung nauospital, tayo lang yung namamatay. Yun ang problema natin sa public roads eh. Napakadami nating pwedeng mapatay sa public roads, madamay sa ating mga kabulastugang pinaggagawa. Anyway, so yung pag naintindihan natin yung lean equals risk, malalaman na natin ngayon na, so delikado pala yung sinasabing advice na ihiga mo lang ng ihiga. Kapos ba? Nag-overshoot ba? Ihiga mo pa! Puntahan na ngayon natin yung dalawa nating kalaban sa cornering. Yan, kasi may kaugnayan yun sa lean equals risk. Okay. Nakakalungkot man. Pero hindi lang dito sa Pilipinas, kahit saan siguro, maraming riders ang naniniwala dito sa number 1 nating kalaban. Ito yung paniniwala na ang sukatan ng pagiging magaling na rider ay kung gaano kalalim niyang kayang ihiga ang kanyang motor. Para sa iba ata, ang lean equals sakalam or lean equals malakas. Hindi ko maintindihan yung sakalam na yun dati. Kung ano ba yung sakalam na yung pala binaligtad lang yung malakas. So maraming riders ang naniniwala, brownout, nag-blackout. Maraming riders ang naniniwala na the more you lean the motorcycle, the better you are, or parang mas cool ka, mas magaling ka, mas astig ka, mas maangas ka. Yan, pang social media ka, ganyan. Which is napakalayo dun sa tinutumbok ng ating lean equals risk na principle. Sabi nga natin, we have to lessen the risk. Bawasan natin ang risk. Ba't natin ihihiga pa ng ihihiga ang motor? Hindi sukatan ng galing ng isang rider ang kung kaano kalalim ang kanyang paghiga. Kahit sa racetrack o kahit sa racing, believe it or not, gumagamit ng technique ang mga nangangarera para i-offset ang lean angle para hindi nila masyadong ihihiga yung motor, but they can still go faster in a corner. Pero alamin natin to, faster in a corner, hindi naman natin kinakailangan maging faster in a corner sa public roads. Hindi naman tayong kinakailangan tayo yung pinakamabilis kumurbada sa Marilaki. Hindi naman natin kailangan gawin yun. So, kalaban natin yung paniniwala na yun. Ang number 2 nating kalaban, yung mga paniniwala ng mga karamihang rider din na dapat palaging mabilis sa corner. Kaya walang marunong mag-trail braking, walang marunong ng throttle control, walang marunong ng engine braking, walang marunong ng modulation, walang marunong ng changing lines, walang marunong na yung going out in of the corner. Walang nakakaintindi ng mga konsepto na yon kasi maraming naniniwala sa mga rider na kinakailangan lang nating maging mabilis sa lahat ng corner. Dahil again, naniniwala sila na yun ang sukatan ng pagiging magaling na rider. Kahit sa mga nangangarera, kahit sa racetrack, sabihin na natin na talagang kinakailangan na nilang maging mabilis sa corner. But that is racing. That is professional riding. At kahit pa kinakailangan mabilis sa corner, believe it or not, yung mga nangangarera na yan, alam nila yung lean equals risk. Alam nila ang speed equals radius. At ginagamit nila yan. Yun nga lang, talagang mabilis sila dahil nasa karera sila. Yun yung sukatan nila. Yung faster lap times. Sa public roads, walang lap times. Hindi natin kinakailangang mangarera sa public roads. So, sana iwasan natin yung dalawa nating kalaban na yan, o kapag nakita natin yan, kalabanin natin, durugin natin, ibagsak natin, iwaksin natin, wisikan natin ng holy water. Anyway, iwasan natin yung dalawang kalaban na yan. At ang mas maganda nating gawin, kaibiganin natin yung dalawa nating superhero.
I will see you on the next video dito sa Man Cannot Write.